So huwag kayong magkakamali ng pagkakabit sa threaded type, baka yung mabaliktad yung axle, kakalasin nyo na naman yan. Ikutin natin ito. Higpitan na natin, saka natin ipasok yung axle sa loob. Ingatan nyo lang na yung gagamitin yung barena sa pagbutas is hindi malaki dun sa ating screw. Paggawa ng cable tunnel sa ating mga frame, pwede po yan. Higpitan na natin, saka natin ipasok yung axle sa loob. Then intact lang natin. Automatic naman magpapantayan kapag ipinasok natin yung isang bearing sa kabila. So ayan, ikutin natin sa kabila. Then yung kabila, ilagay natin yung cell bearing. Ayan. Pasok natin. Then, sunod na natin yung stopper ng ating cell bearing. Then, ikutin natin ito. So kailangan natin dito ng size 15 na open wrench. So ayan, kapag nalagay na natin to, kailangan natin ng size 15 na open wrench and then size 17 sa kabila para kukontrahin natin. And then iikutin natin yung ating cell bearing stopper. Ayan. Ang siya pag iniikot ko eh. So ayan. Ikutin lang natin. Ayan. Nakikita nyo yung yung cell bearing, bumabaon siya dahan-dahan. Ayan. Diba? So sa likod, mas madali magkabit ng cell bearing compare sa unahan. Kasi may space ka para paghawakan ng ating stopper ng cell bearing. Compare dun sa front, maiksi kasi yung axle nun kumpara dito sa ating likod kasi may space pa siya para dun sa cogs kaya mas mahaba yan. So huwag kayong magkakamali ng pagkakabit sa threaded type, baka yung mabaliktad yung axle, kakalasin nyo na naman yan. So, ayan. Dapat yung mahabang thread laging nasa side ng drive side or yung lagayan natin ng cogs. Diba? Easy lang. At makikita nyo yan pagkatapos kong ikutin yan. Luwagan natin ang konti. Pagka na-press natin ng gusto yung bearing at naramdaman natin humigpit na, luwagan natin. Kasi ito ay hindi para mag-compress. Ang purpose nito ay stopper siya ng ating cell bearing. So kapag hinigpitan ninyo yan, higpit yung ating ikot ng hub. So kaya ganyan lang siya. So ang purpose niya is stopper. And then pakita ko dito sa likod. Same yan. Ay yung kabila oh. So lumapat na rin yung ating cell bearing sa kabila. So same na siya. Then pagkatapos niyan, ilagay na natin yung spacer para sa natin ito kasi kinalawang na. Ang linis natin. Ayan. Then, ilagay natin. Then itong tornilyo, sprayan din natin para malinis. Napakaganda talagang panglinis ito. Ayan. Ayan. So sa paghigpit naman ito, no, kailangan kontra yan. So kailangan pa rin natin ng size 15 and size 17 na open wrench. Kung wala tayong open wrench, para dito, pwede na rin dito ang katala sa side dito. Ayan. Dito, ilalagay lang natin yung 15 and then ito yung 17. Ayan. Kontra siya, no? Isang pa counterclockwise at saka isang pa clockwise para humigpit yung bearing. Ayan. Yeps. Ayan. Pitin lang natin to. So, ganun lang paghigpit niyan. Pag sasalubungin mo yung dalawang tornilyo, kaya kontra siya. Ayan. Hindi pwede natin higpitan ng pipigil tayo dito, maiipit yung bearing. So, ang paghigpit niyan, sa nag-request po na kung paano magkabit ng cell bearing sa rear hub na threaded type. Ito na po yung video. Yung dating stock up, ngayon, okay nang ikot, maganda na. So doon sa nagtanong at nag-request ng video na to, ito pa yung tanong, pwede bang lagyan ng tunnel guide ang frame na walang tunnel guide? Pwede po yan as long as mayroon tayong panlagay na tunnel guide at mayroon din tayong mga tools na pang DIY para mabutasan natin at malagyan ng thread yung paglalagyan natin ng tunnel guide. Ng thread, zoom natin.
para makita natin yung actual. Ayan. Nalagyan na rin natin ng thread and then ilalagay na natin yung ating cable tunnel. Kasi ang purpose nito, bakit nilagyan natin ng cable tunnel? Kasi yung frame is hindi siya nakadesign para gumamit ng front derailleur. Kaya lang, pwede siya sa front derailleur. Yun nga lang, pull up ang kailangan mong gamitin kasi nandun sa taas yung lagayan ng stopper. So ngayon, maglalagay tayo ng cable tunnel. Panggagalingin natin yung cable dito sa ilalim ng frame para magamit yung kanyang front derailleur na pull down. So ayan, kaya naglalagay tayo ng cable guide dito, cable tunnel. Ayan. So binarinahan lang natin, hindi nilagyan natin ng thread. So yung pinalagay natin na thread, syempre yung tornilyo lang, hindi na yung pang thread na mamahalin. So DIY lang yan, kayang-kayang lagyan ng thread yan as long as namarinahan na natin ng maliit na butas and then ipasok naman natin sunod yung ating screw na black screw para yung black screw kasi matigas yun. So pwede nyo talagang malagyan ng thread itong ating binarinahan na frame. So ingatan nyo lang na yung gagamitin yung barena sa pagbutas is hindi malaki dun sa ating screw. Kasi pag mas malaki yan, hindi nyo malalagyan ng thread kasi maluwag na yung ating ayan. So ayan kapit na kapit. Di ba? So ayan, doon sa mga nagtatanong, pwede bang maglagay ng cable tunnel nang ikaw na lang ang gagawa as long as mayroon kang barena, mayroon kang gamit, ayan, ikaw na lang ang gumawa. Barinahan mo na lang and then sabay ilagay mo yung screw. I-screw mo siya doon sa butas na maliit. Pagkatapos ma-screw, putulan mo yung dulo ng screw and then siya na rin yung gamitin mo. Ayan ang tigas ng ating ginawang cable tunnel sa ilalim. So ayan, panibagong DIY, panibago na namang kaalaman at sana nakatulong ako doon sa nagtanong na delikado ba pag binarinahan daw niya yung ilalim ng frame. So hindi naman yan delikado, napakaliit lang ng butas and then ilagyan lang natin ng screw. Huwag nyo lang hatiin na ganun, mababali talaga yun. So kung maliit lang at hindi naman true in true yung sugat ng ating frame, hindi yan delikado as long as yan ay ang delikado yung crack. Pero ito hindi kasi naka 360 yung butas niyan. Paano magkakaroon ng tension na mababasag yan pag mumula ng basag, nakabare na yan. At saka hindi pa pwedeng mangyari yan kasi may suporta pa yan dun sa mga frame. Hindi lang yan dito nagkukuha ng lakas. So ayan, safe yan yung paggawa ng cable tunnel sa ating mga frame, pwede po yan. So ayan, ang sunod natin gagawin, maglalagay naman tayo ng cables stopper dito sa portion dito and then para ilalagay natin yung cable dito pag ganun. So ayan, para maging pull down na yung kanyang frame. So ayan, simulan natin ulit.